Magandang umaga mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At gayon din naman sa ating mga kapatid na overseas na nakikijoin sa ating sa umagang ito. Magandang araw sa inyo. At lumipas na naman mga kapatid ang isang linggo ng buwang ito at tayo ay napagbigyan muli na magsama-sama sa pagkakataong ito na sa pamamagitan ng teknolohiya ay ating alalahanin ang iniwang panata ng ating Panginoong Kristo bilang pag-alaala sa Kanya sa pamamagitan ng simbolismo, ang tinapay at ang bino. At bago tayo magsimula mga kapatid, ay ako muna ay babasa ng isang bersikulo sa Romans 12, Romans chapter 12 verse 1 and 2. At ito ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban niya. At tayo mga kapatid ay magkakaroon ng opening hymn. At tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na mabagin at makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, Diyos ng aming mga magulang sa pananampalataya sa pamamagitan ni Abraham, Isaac at Jacob. Kami ay nagpupuri at naghahandog ng panalangin at sumasamba sa iyo. Sa iyo nagbuhat ang hininga, ang aming mga ilong at ang buhay na aming tinatamasa. Pinapasalamat namin, Ama, ang mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw at gayon din ang pagpapalakas at pagbibigay ng talino ng isipan, lakas ng aming pangangatawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan sa aming mga diwa,
at pag-ibig sa aming katauhan. Patawarin mo kami, among Diyos, sa aming mga kasalanan at lapatan mo ng kalinisan ang aming maruruwing puso at isipan upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging dahilan upang mailayo namin ang aming pagkatao sa iyo. At sa pagkakataong ito, Diyos Ama, kami ay magsasagawa at mag-aaral ng iyong mga salita. Kasabay ang pagpanggap namin ng simbolismo bilang pag-alaala sa pagmamahal sa amin na aming Panginoong Kristo. Ito ay magsisilbing kalakasan namin, Ama, habang kami ay nandito sa ibabaw ng lupa at naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoon na siya maghahari at sa itatatag na kaharian. Ang dalang ito ang may lubos namin pinapaabot sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, Panginoong Kristo. Amen. At ang readings natin sa umagang ito, mga kapatid, ay tinakda sa 1 Samuel at chapter 17, verses 1 to 40. At ating hilingin kay Brother Jan na siya magbabasa sa atin. Ating buksan ang ating mga Biblia sa 1 Samuel 17 sa versikulo unang versikulo hanggang sa pang ika-4 na pong versikulo. Nagsama-sama ang mga hukbong Pilisteo sa Soko na sakop ng Juda upang lusubin ng Israel. Nagkampo sila sa Ephes Damim na nasa pagitan ng Soko at Ezeka. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa libis ng Ela at doon naganda sila sa pakikipaglaban sa mga Pilisteo. Magkaharap ang dalawang pangkat. Ang mga Pilisteo ay nasa isang burol at nasa kabila naman nila mga Israelita. Isang libis ang nakapagitan sa kanila. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Pilisteo. Ang pangalan niya ay Gulayat at siya'y mula sa lungsod ng Gad. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ng kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Sumigaw si Gulayat sa mga Israelita. Bakit nakahanay kayong lahat dyan para lumaban? Ako isang Pilisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin niyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo na ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, manghina ang kanilang loob at sila'y natakot. Si David ay anak ni Jesse na isang Ephratita mula sa Bethlehem, Juda. Nang panahong iyon, si Jesse ay mahina dahil sa katandaan. 8 ang anak niyang lalaki. Si David ang pinakabata. Sina Eliab, Abinadab at Sama, ang 3 pinakamatatanda niyang anak ay kasama ni Saul sa laban. Habang sila ay kasama ni Saul, ang bunso namang si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ng mga tupa ng kanyang ama.
Sa loob ng 40 araw, umaga at hapong hinamon ni Goliath ang mga Israelita. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalin mo ang 5 salop ng sinangag na trigo at 10 tinapay na inyong mga kapatid na nasa kampo. Ibigay mo naman ang 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tignan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na magpapatunay na galing ka roon." Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Pilisteo. Kinabukasan, maagang bumangon si David. Ipinagbilin niya sa ang mga tupang inaalagaan at nagpunta siya sa lugar ng labanan. Dala ang pagkain ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusob na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap ang mga pangkat ng Israelita at mga Pilisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ng kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kamustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-usap, tumayo naman si Goliath sa unahan ng mga Pilisteo at muling hinamon ng mga Israelita. Narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, "Tignan ninyo siya. Pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino man makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipapakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis." Tinanong ni David sa katabi niya, "Ano raw ang gantimpala sa sinumang makakapatay sa Pilisteyong iyan at sa makakapag-alis ng kahiyahan sa Israel? Sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad ng narinig mo, ganon din ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Pilisteyong iyan," sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, "Anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ng iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan." Sumagot si David, "Bakit? Ano bang ginagawa ko? Masama bang magtanong?" Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba, ngunit ganoon din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Hindi po kayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa. Samantalang siya'y mahusay na naman dirigma mula pa sa kanyang kabataan." Ngunit sinabi ni David kay Saul, "Ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ko ang leon o oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga itong Pilisteyong iyon, sapagkat ang nilalait niya ay hukbo ng Diyos na buhay." Idinugtong pa ni David, "Iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayoy, labanan mo siya at sasamahan ka nawa ni Yahweh." At pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang tansong pambalot sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sino mang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kaya't sinabi niya kay Saul,
Hindi ko na po gagamitin ng mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang maharapin si Goliath. At maraming salamat kapatid na dyan sa malinaw na pagbabasa para sa umagang ito. At tayo mga kapatid ay magkakaroon ng exhorting hymn. Name of the always, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living one. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living one. At tayo mga kapatid ay magpaghanda sa pakikinig. At ang eksortasyon sa umagang ito ay papangunahan ni kapatid na Albert Cruz. Maraming salamat kapatid. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Panginoon at nagkaroon tayo ng ganitong pagtitipon muli at nagbibigay sa atin ng kalakasan upang harapin natin ang maraming pagsubok sa buhay. Napakaganda ng nangyari sa atin kahapon sapagkat ito'y nagpapatunay na ang kalakasan natin ay ang ating pagsasama-sama bilang mga magkakapatid. Ngayon ang eksortasyon ko ay nakabatay sa buhay natin sa pangkasalukuyan. Siguro ito'y nakabatay sa reading natin for today. And sometimes life is filled with uncertainty, especially at times like this, while many things remain outside of our control. Katulad ng nangyayaring mga viruses at mga iba't ibang problema. Uncertainty is all around, hindi lamang sa Pilipinas mga kapatid. Never more so today kasi may current coronavirus tayo. Siguro itong pandemic nito heightens the uncertainty of our economy, employment, finances, relationships sa mga magkakapatid, relationship in our family, of course the physical and the mental health. Yet, as a human being, we always crave for security. We always want security na sana matapos na ang lahat ng ito. We want to feel safe and have a sense of control over our lives, over our well-being. And fear, the uncertainty sometimes can leave us a feeling of stress. Sometimes we are so anxious, we are so powerless over the directions na nangyayari sa ating buhay. It can drain sometimes into emotionally a trap para sa atin how to uplift ang ating sarili. Para bang it is like an endless endless problem na hindi natin. And worst scenario is, ano ba mangyayari sa atin for tomorrow? And the exhortation is very fitted for us. Ito yung daily reading natin kung ating sinusunod.
sa unang sulat ng reading natin sa 1 Samuel 17. This is about the story of David na alam naman natin lahat, and the Philistine called Goliath. Of course, it is a very acted like a parable ng Genesis 3:15 na nagsisimbolize to that the work of Christ is in two different thoughts related aspect. Christ, number one, is a moral victory over the power of sin, and it's a personal form sa kanya. And then secondly, Christ is coming as a military victory over sin at papalitan niya ang government nito that he will set up all about the kingdom of God sa present situation. Siguro it is necessary, mga kapatid, that Christ first conquered the world in himself by subduing all the desires in the flesh. Napagtagumpayanan ni Christ ang mundo, ang buhay na ito, at nalampasan niya ito upang maging kwalipikado siya na mapagtagumpayan ang lahat ng ito laban sa laman. Both these victories is from the past at saka sa panghinaharap sa future. In the epic encounter between the faith and the force, and this is David and Goliath, it is the spirit versus the flesh. It is the earthly versus the godly. So, siguro I wanted to tell a story that really fascinated me when I was reading the story of David and Goliath. Alam naman natin na lahat siguro ito. But it's a story, something that happened 3,000 years ago when the kingdom of Israel was in its infancy. Nang katatapos pa lamang at kapipili pa lamang nila ng unang hari sa Israel. Kumbaga, masasabi natin na sila ay batang-bata pa lang. It takes place, mga kapatid, sa tinatawag natin na Shephelah, na tinatawag na ngayon ng Israel. And the reason of the story that fascinated me o na aking kinamamangha, mga kapatid, is I thought I understood everything about the story. And then I went back over and then I realized that there are lots of lessons to learn more, especially today. I was really happy kasi nakita natin na meron pa 3,000 years ago nangyari ng mga bagay nito, and yet makikita natin, mga kapatid, na until now relevant pa rin ito sa atin. Ang ancient Palestine or ang mga Philistine ay a long history of battle between Israel at saka sa kanilang bayan. It is a gorgeous field na may vineyard ang Israel. Pero meron tayong most importantly na dapat tandaan, mga kapatid, na itong lugar ng Israel is the region that it served as a real strategic function. In other words, itong bayan ng Israel ay meron siyang function na pandigma. And that is means by which even the armies at the coastal plain find their way to get up into the mountain and threaten those living in the mountain. So, kung titignan natin ang the Valley of Elah, mga kapatid, this is 3,000 years ago exactly what happened. Because they want to occupy the highland area, titignan nila na ang kingdom of Israel is headed ng isang hari. Meron dalawang army, mga kapatid, na nakalagay diyan. At ang dalawang army nito is just to look at each other because they are deadlocked. Kung mapapansin natin na ang lugar nito is, yung isa ay hindi niya pwedeng atakihin yung isa sapagkat ang isa ay hindi pa pwedeng umakyat kundi mamamatay sila at ang isa naman ay hindi pwedeng bumaba sapagkat ganoon din may expose sila. So,
kung ating papansinin, finally, para mawala ang deadlock na ito, ang Filisteo ay may isang warrior na nagngangalang Goliath. Sabi nga, ay nangangas at nagsalita na ipadala mo sa akin ang pinakamatapang mong warrior. At kami maglalaban. So in traditions, mga kapatid, in ancient traditions, a warfare called a single combat in a way to settling dispute. Ibig sabihin, upang mawala ang iyong ang away sa dalawang tribo o sa dalawang bayan o sa dalawang grupo, nagkakasundo ang dalawang ito ng tinatawag na single combat without encountering the bloodshed of a major battle. The Philistine who is sent down the mighty warrior. Ang tawag nga nila dito is the giant. At sa kanina, sa binasa nga ay meron itong spear, absolutely nakakatakot ito. Kung ito'y nakakatakot, mga kapatid, ang lahat ng mga Israelitang ito, sino pa kaya ang lalaban sa kanya? Sino mga ngas na lalaban sa isang malaking higante? Sino mga ngas na kung saan ay magsasabi sa kanila na lalabanan ko siya? It's like a death wish. Para kang humingi ng kamatayan. There's no way, mga kapatid, there's no way that a person can go down para labanan ito except for a young shepherd named Goliath. Now in chapter 17, ang kabanata na ito, mga kapatid, ay pinagsasama ang natatanging mga kaganapan. Diba, it's a personal battle between David and Goliath. It's also a typical victory between Jesus Christ over the sin nang siya ay mamatay sa cross. Ito'y personal na laban ni David, laban kay Goliath, at ito rin ang personal na representation ng tagumpay ng ating Panginoon na ating ngayong inaalala. Subalit, mga kapatid, it also points toward yung trouble how to examine the details. Siguro mainam na makita natin ang ilang mensahe kung bakit ito binanggit. May mga tatlong kasalukuyan na kaganapan na pinagsama-sama sa pangyayaring ito, mga kapatid. Si Samuel, si Saul, at si David. At mapapansin ninyo na si Samuel, ang hometown niya ay nasa gawing taas. Subalit bago siya bumaba kay David, kailangan niyang daanan ang lugar ni Saul. Bago ang mga yan, mga kapatid, ay ating tignan. At sinabi dito ni Samuel kay Saul, itinakwil si Saul ng Diyos mula sa pagiging hari sa harap ng Israel. Ngunit tungkol sa kanyang personal na kaligtasan, mayroon ang tao sa bawat ng pagkakataon upang masecure ang kaligtasan at ang pag-ibig sa atin. So kung titingnan natin sa verse 30, siguro if I'll read it to you, mga kapatid, uli, ang sabi nga dito ay in verse 30, and he said, ang sabi ni Saul, I have sinned, but please honor me now before the elders of my people and before Israel. Ako'y nagkasala, subalit parangalan mo ko ngayon sa harapan ng aking mga kapatid, sa harapan ng Israel, at sa harapan ng aking bayan. And there's no evidence that Saul sought the kingdom. Ang hinahanap lang niya, wala sigurong mahanap na katibayan na si Saul ay nagsisi, subalit siya ay nababahala kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanya o ng personal, kung paano siya haharap at makikipagkita sa mga kapatid, sa kanyang bayan, sa kanyang mga kaibigan, at sa mga ilang mga hari na sinasakupan ng iba't ibang lugar.
And sometimes, mga kapatid, we all like to keep things like that. Ganun din naman lahat natin. Lagi nating binabanggit minsan na lahat tayo ay nais na magmukhang mabuti sa kabila ng katotohanan na kabaliktaran ito sa atin. Ito ay nasa kalooban din natin. Minsan meron tayong mga tinatawag na sikretong kasalanan na nais na nakikita ng Diyos, subalit ayaw natin itong ibigay o ipaubaya sa Kanya upang mapabuti tayo. Subalit, mas ginugusto natin magmukhang mabuti tayo sa harapan ng ibang tao at ng ibang mga kapatid. What we see in life of Saul is that God allows him the opportunity of a personal level to seek salvation and to repent of his ways. Saul because obsessed with thwarting the purpose of God in attempting to destroy David. At dahil dito, anong dahilan kung bakit tinanggihan ng Diyos si Saul, mga kapatid? Ang dahilan ay makikita rin natin sa aklat ni Samuel sa chapter 15. Look at in verse 20, chapter 15 in verse 26. But Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord. And the Lord has rejected you from being king over Israel. So malinaw ang sagot ng propetang si Samuel. Ang ideya ay kung narinig natin ang salita ng Diyos ay matapos nito ay tinanggihan natin ito. Ang Diyos ay lalayo din sa atin. Isang malinaw siguro, look at in verse 28. So Samuel said, the Lord has torn the kingdom of the Israel from you today and has given it to your neighbor who is better than you. Kaya mga kapatid, naganap at lumabas si Samuel upang hanapin ang panibagong hari na tatanggap ng salita ng Panginoon. Iyon ang dahilan kung bakit mas mahusay si David kaysa kay Saul. Mas mainam na narinig lang niya ang salita ay kanya na itong ginawa. At kung babalikan natin mga kapatid, sa ating sitwasyon mga kapatid, sa tuwing tayo'y nababasa ang mga salita ng Diyos, nagdarasal at nananalangin ay magbabalik din sa atin na binasa ba natin ito at ini-apply or ito'y isa lamang binasa na kinalimutan. Kung babalikan natin ang aklat ng Samuel sa verse 16, chapter 16, 1 Samuel chapter 16, in verse 1, Now the Lord said to Samuel, How long will you grieve over Saul, since I have rejected him from being king over Israel? Fill your horn with oil, and go, and I will send you to Jesse, the Bethlehemite, for I have selected a king for myself among his sons. Ito'y isang parang lugar. Pero look again in verse 2. Titignan natin yung geographical nito, mga kapatid. Sa verse 2, kung babasahin natin, in Samuel, how can I go when Saul hears of it? He will kill me. And the Lord said, take a heifer with you, and say, I have come to sacrifice to the Lord. Tignan natin ang geographical features, mga kapatid. Kung saan ang blue at saka ang red, na kung saan nandun ang mga Filisteo at nandun din naman ang mga Israelites sa blue. At dito, kagitulad na sinabi ko, mga kapatid, na bago dumaan si Samuel at makita niya si David, ay kinakailangan daanan muna niya si Saul sa kanyang hometown. You can just imagine, mga kapatid. Ito'y isang lugar ni Saul, ang kanyang hometown, and yet dala-dala niya ang horn of oil o yung sisidlan na mayroong yung
yung sisidlan na kung saan nandun ng oil na pinamamahid niya, ang layunin niya ay upang pahiran kung sino magiging hari. Kung lalararin natin ang ating diwa, mga kapatid, he's not going for a stroll. He has a mission. He has a purpose. He has to go to Gibeah, and you can just imagine to see Saul. Perhaps, sabi nga natin, ano kaya ang sasabihin ni Saul? Anong ginagawa mo rito? The last time na nakita kita, Propetang Samuel, is pinahiran mo ng daladala mong sisidlang ng lagis upang maging isang hari. At yun ay ako. And look at verse 2, ang sabi niya. At sinabi ni Samuel, paano ako paparoon kung mabalitaan ito ni Saul? Ay kanya akong papatayin. Mga kapatid, I want you to notice about that. And that, read it again. It's funny in life, mga kapatid, nang whatever we hear things, we don't know how to react. Nung makita ito, nung marinig ito ni Samuel, hindi niya alam kung paano siya mag-react. Example, we hear the word of God, and it's failing for us to uphold the principles in our lives. There are only two things. We do it or we don't do it. But if someone is attacking ourselves, we stand out and defend about it. And that is human nature. Kapag ang inaatake, mga kapatid, ay ikaw, you stand out, you react. Subalit kapag kaiba ang dapat mong ituwid, halos hindi mo sa Kaya yan, diyan ka muna. Para lang nandun pangalan. Dito kasi pangalan ko nakalagay. That is our nature. So notice what Samuel said. Si Saul, ano kaya ibig sabihin ni Samuel? Baka kung mapagkamalan ni Haring Saul na isang traitor. And he will act on that. See, this was the attitude of Saul. This is the attitude of human being na hinahanap lamang ay ang pangsarili. Anything that is personal attack on him would definitely act on it kapag ina-attack him ito. But when God spoke to Saul's ear, it was maybe, sige, baka maaari. Mga kapatid, let's ask ourselves as we that way. When we are reading the Word of God and listening, is it immediate? Yes, I will do it. Or, okay na lang kapag meron na lang nakakita ng iba, saka ako magbabago. Because for Saul, hindi siya nagre-react agad. Hindi siya proactive. Samuel knew the character of Saul. Look at verse 3. You shall invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. And you shall anoint for me the one whom I designate to you. This is a test for Samuel if he has to uphold. Ito'y pagsubok din. Samuel is going to stand there with Jesse and his sons. And notice na sinabi niya rito na sa verse 3 na ito, ang sabi nga niya rito ay, nung makita siya ng mga elders of the town, they were trembled. They were so careful at his coming. Kasi in verse 4, ang sabi nga niya rito, sabi niya, so Samuel did what the Lord said and came to Bethlehem, and the elders of the city came trembling to meet him and said, do you come in peace? A severe word that elders of Israel experiencing. It's like, sabi nga sa Hebrew, it's a shatter of terror. It's like, mga kapatid, if you're watching a horror movies, a severe word. Siguro tanungin natin, why are they so terrified to see Samuel? Maybe the whole town was involved in a secret sin. Maybe they thought that that Samuel came to reveal it.
maybe they are afraid to hear the voice of the prophecy, not favorable to them. Malamang, baka ang marinig nila hindi favorable. But I think the main reason why they trembled and fear is because of the previous event na na-experience nila. In 1 Samuel chapter 15, if you have your Bible with you, you go to verse 32 and 33, and this is the answer. Na magkagayi sinabi ni Samuel ang dahilan nito. Sa akin si Agag, dalhin ninyo sa akin si Agag na hari ng mga Amelisita. At masayang naparoon si Agag sa kanya at sinabi, Agag, tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. At sinabi ni Samuel kung papaanong nawalan ng anak ang nantabak ang mga babae. Ay maging gayon ng iyong ina, ay mawawala ng anak sa gitna ng mga babae. Na pinagputol-putol ni Samuel si Agag sa harapan ng Panginoon sa Gilgal. Here is an aged man, mga kapatid, na si Samuel take out his sword and chop Agag into pieces in Gilgal, the place where the flesh was cut out. Look at verse 5. He specifically said in verse 5, ang sabi niya rito ay, in peace I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come with me to the sacrifice. He also consecrated Jesse and his sons and invited them to sacrifice. In-invite, mga kapatid, to choose a son from Jesse to be the next king. And look at verse 6. When they entered, he looked at Eliab, thought, surely the Lord's anointed is before him. Samuel was told by God, this is the problem. He looked on Eliab, and that is lust of the eye. Samuel was told by God, I'm going to name the next king for you. At hindi yata niya, nakalimutan yata niya na hintayin ang Panginoon kung sinong i-anoint niya. Even an aged prophet, mga kapatid, make mistake. It's a great exhortation for all of us, particularly to the older generation, as we all make mistakes also. There is no age when you have a card and say, I have no mistake. There is no age. We all make mistakes. Lahat tayo nagkakamali. Even the prophet Samuel here is making a classic mistake. Come with me to 1 Samuel chapter 10 in verse 23. At sila'y tumakbo at kinuha nila siya roon. Nang siya'y tumayo sa gitna ng bayan na mataas, siya'y sino man sa bayan ay mula sa kanyang mga balikat ay taas. At sinabi ni Samuel sa buong bayan, nakikita ba ninyo siya na pinili? Lust of the eye. At pinili niya si Saul, na walang gaya niya sa buong bayan. Sa buong bayan na sinumisigaw, na nagsasabing, mabuhay ang hari. That's the first mistake of Samuel did. So the Lord steps in verse chapter 16, in verse 7. At dito po magitna ng Panginoon. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or the height of his stature, because I have rejected him, for God sees not as a man sees for man. Sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Aking siyang itinakwil, mga kapatid. Aking itinakwil si Saul. Imagine Samuel was shocked. The way God picked the young boy David. And this is David's description, nothing about appearance. Here is the spiritual description of David, a man after God's own heart. Why? Siguro it's an important question for us. A reason why David, a man after God's own heart, is because he listens to God and do it. Ginagawa niya, he listens and do it. And the same thing with our Lord Jesus Christ in Luke chapter 8.
At nang kanyang sinabi, sino ang aking ina, sino ang aking mga kapatid? Ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. He said that to Mary. He said that to James. Sinabi rin niya ito kay Jude at sa mga sisters nito. And that is what the Lord Jesus Christ. And if we want to be called in the family of God, we have to listen and do not stop listening, but we have to do it. Now we're going to look the Philistine, the champion known Goliath. In verse 1, ang sabi nga rito, meron daw si Eliab na nagsasabi tungkol dito. Ang sabi niya rito, this is to remind you the shape of an animal. Balikan natin sandali itong Valley of Elah. And this is like the animal shape. Kung makikita mo ay, this is that reminds you of a particular shape. If you're thinking about the serpent, tama ka rito mga kapatid. Because the scripture is trying to lead our minds into spiritual thinking. Not only is a battle between the two individual or two armies, this is a battle between spirit and the flesh. So let's try na tingnan natin kung ano ba merong serpent meron tayo sa katawan. What are the serpents na meron tayo na kailangan natin tanggalin? Because this is the battle between spirit and the flesh. Ito yung nagbibigay sa atin ng kung saan ay battle. Subalit, mga kapatid, ito rin yung lugar na kung saan I think a very strategic position na kung saan ay si Goliath ay nagsasalita. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, ay kung titignan natin, may isang parang higante. At pansinin ninyong maigi ang nakalagay sa mga picture nito. Ito yung mga totoong tao. This is real. Hindi ito yung higante na sintaas ng bahay. Kundi may mga taong ipinanganak na ganito. Ito yung nagre-represent na mga kapatid. And you can just imagine how Goliath is. For 40 days, from morning to evening, ay siya'y inaalipustan niya ang Israel at ang Diyos. Bakit kaya mga kapatid, 2 beses sa loob ng isang araw? Sapagkat sa Israel, mga kapatid, kapag sumasamba ang mga Israelita, 2 beses sila sumamba. Isa sa morning at isa sa evening. At kung titignan natin mga kapatid, for 40 days na sumasamba ang mga kapatid, at doon nagpapakita itong isang higanting halimaw na ito at tinutuya ang ating Diyos. That is one thing that Saul was very, na kung saan si Saul ay hindi naging mainam o naging wala siyang nagawa. So ngayon mga kapatid, hindi katulad siya ng kanyang anak na si Jonathan. Si Jonathan mga kapatid ay kaiba sa kanyang ama na si Saul. Sapagkat si Jonathan ay, kung mapapansin ninyo at huwag na natin buksan sa 1 Samuel 14 for example, ay nangyari ng isang araw na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa kanyang alagad na tagapagdala ng kanyang armas. Sabi niya, halika, ating puntahan ang bayan ang lugar ng Pilisteo. Subalit sa kasunod nito, si Saul naman ay tumigil at ayaw niya itong puntahan. So notice that Jonathan lets go, but Saul tarried. So papansinin natin mga kapatid, that is not what we want to be in the truth. Example, you notice halimbawa a brother or sisters not been attending in the meeting for weeks now. What is your personal or even a personal or probably a family problems perhaps? And sometimes our excuse is maybe he is busy, maybe he's just he never gives even a single, maybe he's just busy or maybe he's doing something.
But then we never give even a single time to know the real reason. Ni hindi man lamang natin sila itinext. Ang tawag dyan is reactive. We are only concerned for ourselves and don't really care for others. And we claim that race not worthy for us. And that is the spirit of Saul in this 1 Samuel chapter 15. Babasahin ko mga kapatid. Ang sabi niya sa verse 30, na magkagayoy kanyang sinabi, ako'y nagkasala. Gayon may parangalan mo ako. See? Isinasama ko sa inyong harapan na magtatanda at sa harap upang bumalik na kasama ko upang sambahin ng Panginoon ang Diyos. Upang sambahin ang Panginoon mong Diyos. Across the valley, there is only one that is moving na nakatayo. And yet, ang sabi nga, sambahin. Mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na ito ay kakaiba. If you see on the picture, mga kapatid, all armies' eyes are fixed on this towering structure in the middle. Kasi nasa middle na yan, kung titignan mo, siya nagre-representa kay Haring Saul, na mas mataas siya kaysa sa mga tao sa Israel. Subalit, the Greek scholar and Josephus, ang sabi, si Goliath ay 6'9". Pero I also believe that Goliath was a 9'9", based on cubits. Kasi maging si Saul, who is still shoulder and upward taller than any other individual in Israel, sabi nga, inatakot sa kanya. And then you have a reference point, kung titignan mo. Napakaliit ng batang si David. So, rather than Saul was no ordinary individual, he was a champion. At ang sasabihin natin mga kapatid is, rather than he stepping toward in faith, naging duwag siya. And he bribed his armies. Ano yung bribe niya? Ang sabi nga niya rito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, thinking that he could fight with the flesh versus the flesh. At yun ang ibig sabihin ng nakalagay na ganito. That he could fight with the flesh. Goliath was covered in brass, head to foot. He was a man of flesh. Everyone in Israel knew what to be done, but no one wanted to do it. Look at verse 12. Si David nga ay yaong na sa Ephrata ng Judah sa pangyayaring iyon ay may 8 anak. At ito ay ang 3. At ang sinabi niya, may mga matatanda sa mga kaarawan ni Saul ay totoong napakatanda sa gitna ng mga tao because it felt up the flesh, nothing could be done unless God provide a Savior. And then the battle could be won. Verse 13, ang sabi niya rito mga kapatid, at ang 3 pinakamatandang anak ni Isai ay naparoon na sumunod kay Saul sa pagkikibaka, at ang mga pangalan nilang ng 3 ito ay si Eliab, si Abinadab, at si Sama. Si Eliab mga kapatid, kung titignan ninyo, is a very handsome na nagre-representa sa Diyos at sa kanyang ama. At kung titignan ninyo siyang bilang isang panganay ay nung sinabi na labanan mo si Goliath, isa lang ang sagot niya, no. Si Abinadab is the father of generosity. God was generous that He gives him victory laban sa mga kaaway. When his name stood for to fight Goliath, he said, no. Si Shama means to ruin or to devastate. You can just imagine mga kapatid, his passion and love are known sa buong Israel at sa ibang lugar as a man of war. At ang lahat ng kanyang nakakalaban ay kanyang sinisira. At nung inilabas na labanan si
labanan si Saul, si Goliath, ang sabi niya, no. And these are the three boys that followed Saul. Mga kapatid, let us try to look let's say you're young in the truth and the Bible is counseling a mentor. And then these three boys are following si Saul. So tingnan natin mga kapatid sa kauli-ulian mga kapatid ay kung paano nangyari na ang mga taong ito ay lumaban. Siguro, tignan natin mga kapatid na ang mga paraan kung bakit tinitignan natin na hindi tayo titingin ng sa harapan. Katulad ng nangyaring ito. In the equations mga kapatid, it is a fighting of sin. Siguro, Eliab was probably isa sa mga nandun na nakatago at nagagalit kay Saul, kay David. Subalit, the word of God is very clear mga kapatid. At nangyayari ito na upang bumangon ang mga Pilisteo. David is not only going to fight Goliath. David is the whole army is going to fight also. At sa kauli-ulian mga kapatid, kung ating muling titignan mga kapatid at babasahin natin ay ano nga ba sinabi ni James? What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such a faith save him? Faith by itself, if it is not accomplished by action, is dead. So siguro mga kapatid, ito yung makakapagbigay sa atin ng paalala mga kapatid. At ito din yung mga possible reasons na meron tayong 5 stones na kung saan siguro ito din yung mga reasons against kay Goliath na kung ating babasahin. Ito yung mga reasons na kung saan ay marami tayong problema sa buhay na ating dapat isipin. And David did not need to know the strength of Goliath because he already knew God's. And finally, mga kapatid, for our meditation para sa exhortation natin is, who rules your mind? Because we need a key. It's like we think only when we are alone. Siguro, maaari natin sabihin, how's our life? Am I lacking the character of Christ? It's amazing that no one else knows the deepest thoughts, the secret except of our Heavenly Father. The key is we are not to see ourselves in the mirror, but the reflection of Christ. Because God is willing to stand before us and to protect us against these enemies. We don't want to see us as He wants Him to see Himself through us. Ayaw din naman niya na makita ni Christ tayo, kundi nakikita niya ang sarili niya sa atin. As we come to prepare our minds, here in David, in Psalms 8, ang sabi niya, he just come from killing this Goliath and he accomplished everything. The death of a king's sin. So, isang halimbawa mga kapatid is as that David took the head of the Philistines is the same thing as the big picture like Samson and Solomon. How are we doing the battle of our own sin in our lives? And finally mga kapatid, maraming problema, physical like Samson, intellectual like Solomon, but we need Jesus as the spiritual. How are we doing for our battles for sin? If we think that we can overcome sin in our terms, in our strength, we are sadly mistaken. We have to yoke ourselves and we have to go into battle, just like nang ginawa ni David, to deliver this
sin para sa atin at makrush ito. Our Lord Jesus Christ tasted death so we may live. He destroyed the sin. The spiritual giant, be strong as a ruler. A ruler and boss over sin and death, he destroyed. In giant steps go, and that is the giant step. Men of good have strength, and strengthen our mind to strengthen their ability. Let's allow our minds, mga kapatid, na mag-reflect sa atin ang salita ng Diyos. That ourselves with the one who is already achieved the victory. And be confident, mga kapatid, that the confident that God who never forsook David will never forsake us also. Thank you. At talaga naman po na napakalinaw ng pahayag at encouraging and inspiring ang ibinahagi sa atin ni Brother Albert sa umagang ito. And maraming salamat, kapatid na Albert. At sa pagpapatuloy natin, mga kapatid, tayo ay dadako na sa ating meditation kung saan tayo ay tatanggap ng tinapay at bino. At bago natin tanggapin ay basahin natin ang 1 Corinthians chapter 11 in verse 23. At sinasabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hihawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. At tayo ay magkakaroon ng panalangin at pasalamatan ng tinapay. At dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay muling nagpapasalamat sa mga sandaling ito. At nagpapasalamat kami, Ama, sa mga salitang amin natanggap na nagsilbing spiritual na pagkain na nagpapalakas sa amin. At pinapasalamatan namin, Ama, ang siyang tinapay na ito na sumisimbolo sa katawan ng iyong anak. Hiling namin, Ama, na basbasan mo ito at ang tatanggap ng simbolismo nito at naway tulungan mo ang bawat isa sa amin na siyasatin aming mga sarili upang maging karapat-dapat sa pagtanggap nito. At hinihiling din namin, Ama, na kami ay iyong patuloy na gabayan sa aming paglalakbay patungo sa inyong kaharian. At ang panalangin ito ay lubos namin pinapaabot sa iyo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na siyang aming tagapamagitan at tagapagligtas, Panginoong Kristo. Amen.
At sapagkat hindi sapat ang tinapay bilang pagtanggap at tayo ay manalangin muli sa Bino. Dakilang Diyos Ama, kami ay muling nagpapasalamat sa inyo hanggang sa mga sandaling ito at pinapasalamatan namin ang siyang alak na siyang nasa aming harapan, na siyang sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoon na nabuhos alang-alang sa amin bilang pag-alaala sa pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Kami ay inyong patawarin, Diyos Ama, sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. At iligtas mo kami, Diyos Ama, sa mga kapahamakan at ilayo kami sa tukso ng sanglibutan upang sa aming buhay ay paglingkuran ka namin na walang bahid ng pagsalangsang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa inyong harapan at sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At tayo po ay magkakaroon ng memorial hymn. At para sa ating mga announcements, mga kapatid, next week, July 12, ang ating exhorter ay si Brother John Vincent Flores.
At ang ating presider naman po ay si Brother Johnny Natividad. At sa iba pang announcement mga kapatid, ang Sunday School classes natin ay magsisimula na on mamaya po 2 p.m. via Zoom. At papangunahan po ito ni Brother Judel na siya magiging Sunday School teacher. At yun lamang po ang announcement sa hapong ito. At tayo po ay magkakaroon ng closing hymn. At pagsunod nito ay hilingin natin kay kapatid na Brother Jairus ang closing prayer. Oh, happy band of pilgrims, here we will tread, with Jesus as your fellow, to Jesus as your head. Oh, happy if we labor, as Jesus did for men. Oh, happy if we run low, as Jesus understood. For you a cross we carried, when for your sin he died. For you a crown he weareth, in order to abide. The faith by which we sing, the hope in which he died, the love that through all troubles to him alone would die. What are they but forerunners to lead you to his side? What are they but the honors of promised one on? Manalangin tayo mga kapatid. Ama namin mga pangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. Sagana sa biyaya at sa kawan. Ama namin sa pananampalataya, sila Abraham, Isaac, Israel. Ama, muli nagpapasalamat sa iyo na kami nakabahagi sa mahalagang araw na ito. Kami dumadalangin sa ikakapatawad ng aming mga kasalanan. Ganyan din naman na iyong patawarin ang mga nagkakasala sa amin. Kami nagpapasalamat sa biyaya na aming natamo at sa mabuting balita na siyang ibinahagi mo sa amin. Ama, kami ay dumadalangin sa iyo na kami yung gabayan sa pang-araw-araw naming pamumuhay, na itong araw na ito ay siyang aming may apply sa aming pamumuhay. Ama, kami din naman ay dumadalangin sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatid at kaibigan, na sila ay iyong pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Ama, kami ay humingi ng kami yung tulungan at bigyan ng kalakasan ang aming mga pangangatawan, lalong-lalo na ang aming mga pananampalataya. Lalo sa panahong ito na aming hinaharap sa mga problema, bigati o ang gulayat sa aming buhay, na ito ay aming mapagtagumpayan sa pangalan niyo. Muli, Ama, kami dumadalangin sa kaharian na siyang iyong itataguyod dito sa lupa. Naway ito'y dumating na
sa lalong madaling panahon. Ito lamang ang aming munting panalangin sa ngalan ng aming tagapagligtas, aming tagapamagitan, ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong si Jesucristo. Amen.